Mitch, bakit naisipan mo na i-post ang love story ninyo? May nabasa po kasi ako sa social media nung album story. Oo. Tapos, nagtatrabaho ako, kumbaga part-time job, para pagpanganak ko. Tapos, well, Pagpanganak mo? pagpanganak ko by November or December. Oo. Buntis ako noon. Oo, buntis ka noon. Oo. Oo. Tapos? Tapos, kumbaga, bored ako kasi walang customer. So, naisipan ko na i-share yung story namin. May pictures naman ako na sa phone. Tapos, sinunod-sunod ko lang. Tapos, hindi ko na-post yun hindi ko natapos by one day. Parang 1 week. One week mo ko natapos ginawa yung buong yun. love story nyo? Opo. Bakit nahirapan ka ba? Naapektuhan ka ba? Mahirap kasi while mag-type ka, nakakaiyak, di ba? Naiiyak? Iyak Oo, ko. naalala mo, oo. naalala mo, no? Tapos, gusto mo pang i-share lahat, tapos may limit naman yung Oo. letter ng Facebook, Oo. social media. So, Oo. yun na lang. Nabot ako ng 1 week. Ikwento mo nga ang kabataan mo. Kamusta yung buhay mo nung lumalaki ka? Mahirap. Saan lugar? Sa Malalag, Saan yung Malalag? Davao del Sur. Davao del Sur. Opo. Anong trabaho ng mga magulang mo? Magsasaka po. Sila, ang father mo, Father. ang mama mo, Housewife. housewife lang. Pero nag-aaral ka nun. Nakaaral. Oo. Pinahinto ko ng papa ko nung mag-second year na ako. Sabi niya, pwede na daw ako huminto kasi marunong naman daw ako magsulat, magbilang. So, Oo. dapat magtrabaho na lang daw ako para yung kita ko, bigay ko na lang sa kanya. Opo. O, tumigil ka nga ng second year. Tumigil Hindi ka. po. Ay, hindi. Ininsist ko na pumunta ng Davao para magtrabaho. Oo. Tapos, sabi ko sa amo ko na gusto ko mag-school by Sunday. So, Oo. Sunday school ako. Sunday ko po. school ka. Natapos mo naman. Opo. Ang high school mo. Puntahan natin yung puntahan naman natin yung love story mo, no? Saan kayo unang nagkita ni Hill? Kapitbahay kami, isang street lang. Nakita ko lang siya one time, Oo. nagmumotor. Parang familiar lang siya sa akin. Oo. Pero hindi ko naman, nung ginawa na ko ng Facebook nung kasama ko, Oo. doon ko na kilala siya nung nasa Cebu na siya. Pero hindi, yung Ibig mo kapitbahay sabihin, kami. magkapit-bahay kayo dati? Opo. Sa Davao? Magkapit-bahay Davao. kayo dati? Nakikita mo na siya noon? Oo, pero Pero hindi hindi ko mo siya siya kilala. Parang Tapos, stranger. ano? Parang stranger pala. Oo, tapos nagpunta siya ng Cebu. Cebu. At saka kayo nagkakilala. Opo. Paano? Sige, ikwento mo yung paano kayo nagkakilala. Nag-like ako sa Facebook. Oo. Ano ba yung pinost niya? Pagkain. Nag-post siya ng pagkain? Opo. Parang nilike ko lang pagkatapos Oo. nag-chat siya sa akin ng thank you sa like. Oo. Tapos doon na yun. Nag-start na nag-chat-chat kami. Tapos hanggang sa pangumustahan. Tapos alam naman niya nga 16 years old pa ako. Sinabi mo ba sa kanya na 16 years old ka? Kita niyo yung sa Facebook, yung sa about. Ay, oo nga. Oo. Oo. Tapos? Alam niya. Tapos Siya, alam mo ba na matanda, 26 years old na siya? Nakita Alam ko mo, din. nakita mo rin. nag-stalk ako. Oo. Hindi ka ba na, tanda naman. 16 years old. Inisip ko nga para ko na siyang ama or Oo. parang magkaedad lang siya ng mama ko. Oo. Ilang gap na? 6 years lang. Oo. Gap ng Tapos, mama ko. sinabi mo ba sa kanya yon? Hil, alam mo, para ka, Opo. kaedad ka na mama ko na. Opo. Matanda ka na masyado. Pero kinukulit pa rin ako. Kinukulit ka pa rin niya. Anong dinadahilan niya sa'yo? Anong sinasabi niya? Age doesn't matter daw po. Paano kanya napaniwala na age doesn't matter? At siya ay sinagot mo rin. Eventually, no? Kalaunan, sinagot mo rin siya, di ba? Opo. Paano niya nabago yung isip mo? Baka naman nagka-crush ka na agad. Hindi pa. Hindi mo siya nagustuhan nung mga unang pagkakataon na kayo ay nagchat-chat. Hindi pa po. Hindi. Yung Kailan mo siya nagustuhan? Yan. At what point? Saan dun? Bakit mo siya nagustuhan? Kahit matanda na caring siya. kasi. Bakit? Caring po siya. Paano Tapos, caring? Nasa computer lang naman kayo eh. Paano mo kumbaga nalaman na caring or siya? sa tawag, tapos Tumatawag din siya sa'yo. Opo. O tapos? sa Viber, sa mga lahat na social media. Oo. Paano niya pinapakita sa'yo na caring siya?
Kinakausap niya ako lagi, kinukumusta. Oo. Tapos pag may problema ako, sa kanya ako nag-share kasi wala akong contact sa parents ko. Binibigyan niya ako ng comforts. Hindi mo na ikwento sa magulang mo. Hindi pa po. Wala, hindi mo nasabi sa kanya. Hindi mo ba naisip napakabata mo pa para magkagusto? Naisip po. Naisip mo? Opo. Ba't tuloy pa rin? Kailangan ko kasi yun noong panahon na yun na may makaintindi sa akin. Comforts. Kasi wala parents ko. Parang siya yung nagbigay ng mga time na yon. Siya yung nagbigay ng mga panahon, oras, araw-araw. Contact. Hanggang sa nakauwi siya ng Davao. Umuwi siya ng Davao. Dito nagsama na kayo? Hindi pa. Hindi pa. Third ano year yan? pa ako nun. Ha? Third year. Third year high school ka pa lang? Opo. Okay. Nakitira siya sa auntie niya sa Davao. Tapos naghanap pa siya ng trabaho before niya ako kinuha sa tinatrabahoan ko. Oo. Tapos, kasi wala na akong trabaho, siya ang nagpakukontinue sa akin ng pag-aaral ng fourth year hanggang sa makagraduate ako. Oo. Pero nagsasama na kayo? Opo, noong time na November. Oo. Nagsama na kayong Opo. dalawa? Doon sa bahay ng tiya niya? Hindi po, boarding house. Sa boarding house? Nabuntis ka nun, di ba? Opo, Ano nangyari sa 17. sanggol? Bago ko, graduation ko pa lang, parang pa-graduation ko pa lang, nagbakasyon kami sa parents niya para ipakilala, parang ganon. Tapos, mahirap yung biyahe kasi nakamotor lang kami galing Davao to Surigao. Hindi ko naman alam po. Natagtag ka yung... Opo, may mga rough road kasi. Oo. Hindi ko alam po kasi nabuntis ako noon. Hindi mo alam. Parang ilang days, pagbalik namin sa Davao, practice na ng graduation namin. Tapos doon ko lang na parang nalaman na masakit masyadong tiyan ko. Kasi hindi ako nireregla. Sabi niya baka hindi lang daw. So, umabot ng time na grabing sakit na. Pagkatapos ng graduation ko, doon na namin nalaman nung nag-PT na ako. Tapos, nagpa-check up ako sa lying in sa Davao. So, meron naman, positive. Tapos, nung schedule na ako nung ultrasound, sabi nung midwife na wala daw. Wala daw baby, pero may placenta. So, PT ako ulit. Sabi na positive again. So, nirefer niya ako para sa OB. OB talaga. So, June 15, nagdurugo na ako. Sabi ni Hale na baka mga June 30 kasi sahod ko. So, hinintay namin yun. Yung 15, nagdurugo na ako. So, diretso kami ospital. Pag-abot ng ospital, sabi sa akin na kailangan daw ako opera raspa. Kasi wala na daw yung baby. Placenta na lang daw yung nasa loob. Baka pa daw ma-poison ako. So wala kami nalaglag yung bata? Opo. Meron pa kayong isang napakalaking pagsubok na pinagdaanan, di ba? Yung nagkasakit si Hil. Parang Ilang buwan pagkatapos mo nakunan? after 9 months. After 9 months, siya naman na nagkasakit. Opo. Parang Oo. isang iglap lang, sabi niya na, bakasyon tayo sa parents ko. Saan yun? Sa Surigao again. Oo. Holy Week yun. Holy Week. Tapos, pag biyahe kami, 22, nakarating kami 23 ng madaling araw. So, wala pa siyang pakiramdam, parang wala pa. So, tulog lang yan. Kasi wala kaming tulog. Siya lang yung natulog. Pagdating ng 23 ng gabi, parang nanginginig siya. Sabi niya, iba yung pakiramdam ko. Nandiyan na kayo sa magulang niya? Opo, tulog siya. Tapos sabi niya, may lagnat ako, ginawa ko. So, pag ano ko sa kanya, sobrang init. Sabi niya, masyadong masakit yung ulo ko, tsaka yung kidney ko. So, yun na yun. Parang Yung ulo niya at saka yung... dito niya, kidney. Paano niya nalaman na kidney yung masakit? Dito daw, kasi masakit daw masyado, labi na mag-ihi. Oo. Yun sabi niya. Tapos? Tapos, sabi ng herbal lang muna kasi hindi pa naman namin alam, tsaka wala din yung doktor. Baka mawala lang. So, hinintay namin yung isang araw, parang 2 araw.
So, nag-decide na yung papa niya na dalhin sa ospital. Pero wala pang doktor, so binigyan lang siya ng para sa lagnat. Oo. So, pumunta kami ng Tandag para laboratory, baka Mm-mm. UTI lang. So, pagdating namin doon, UTI yung ngayon. UTI daw yung finding. So, binigyan siya ng antibiotic. Oo. So, tinake niya yun ng isang araw. Tapos, balik agad kami sa Davao kasi kukunin namin yung gamit namin. Kasi, maglilipat kami sa Surigao. Kasi, Okay. may trabaho kasi na naghihintay sa kanya. By April 1, duty na siya. Oo. Tapos, nung 29 ng umaga, ginising niya ako kasi may hinanap siya na papel. Kailangan daw yun sa trabaho niya. Pagtingin ko sa kanya, while nagsasalita, may dugo yung bibig niya. May dugo niya. May dugo na. Lumalabas. Opo. Sabi nila, baka lang daw po sa ngipin. So, tiningnan namin, galing nga sa loob. Oo. Galing sa Ang loob. layo naman nun sa kidney. Galing daw sa loob, tapos umiihi na po siya ng dugo. Yung time na yun. So, dumating yung parents niya, nag-decide na kunin na yung lahat ng gamit namin. Alis na kami sa boarding house kasi babiyahe kami pa Surigao. At saka doon na din i-admit. So, parang di niya nakaya sa biyahe. While nagbiyahe kami patungo Surigao, mahina na lang yung hinga niya, tapos pulang-pula yung mata. Oo. Tapos, nangingitim yung kuko. Ay. Tsaka may dugo-dugo na itim sa balat. Pasa-pasa. Opo. Oo. Tapos? Tapos pagdating namin ng parang di na niya kaya, umabot kami sa Agusan. Parang doon na lang yun ba? Kasi nag-aalala na yung father niya. Umabot kami sa Agusan, emergency. So kailangan na talaga. So pagbaba niya, sabi niya na, hawakan mo bag ko at saka jacket kasi hindi ko na kaya. So inalaya namin siya patungo ng emergency room. Tapos, pagdating doon, in-interview siya, parang tinanong yung pangalan niya, yung ganon. Pero nakayuko lang siya, sabi niya, Navi, tulungan mo ko, mahirapan na akong huminga. Sabi niya. So yung father niya, inasikaso kasi kailangan ibalik ng tagum. Kay emergency. Mariosep, emergency na. Opo, kailangan ibalik ng tagum. Bakit ibabalik pa? Kasi nga daw, hindi na nila kaya. Hindi kaya, Nino. Nung doktor yung sitwasyon ni Hil, kasi grabe na daw. So, Oo, tapos? pinakuha ng ambulance. So, wala pa yung papa niya. Tapos siya nilagyan ng tubo kasi hindi na daw makahinga. Oo. So, yun. Saan nilagyan ng tubo? Dito. Dito. Ay, Opo. naku, Yung manual na dito. tubo. Oo. Tapos? Tapos, yun, pinahiga na siya, parang pinalabas ako. Kasi nga, magkapatid daw kami. Sabi nila magkapatid daw kami. Hindi sila naniwala na boyfriend ko yun. Kasi parang anak lang daw ako. Oo. Tapos yung father, parang magkapatid lang nga. So, pinalabas ako. Binabantayan ko yung gamit. While nasa loob siya, sabi ng doktor na malubha na yan. Baka 50-50 na. So, kailangan kayo kumuha ng ambulance, tsaka gamot. Yung gamot, kailangan nyo, tsaka magbayad na din kayo ng 6,000 down. Sabi ng papa niya na, Dok, paano wala pa kaming pera? Asikasuhin niyo muna yung anak ko. Para makahinga lang siya. Babayad kami, Dok. So yun. Hindi nila masyado inasikaso. Parang nagchichismis, tinatawanan kami. Bakit naman tatawa? Tinatawanan kami kasi bata pa daw ako, tsaka yun, matanda na, parang ganon. Oo. So, akala nila na yung asawa ng papa niya ay asawa niya. Oo. Parang ganun. Parang, Mama niya. hindi po. Hindi niya mama yung asawa ng papa niya? Hindi po. Step sige. mom po. Oo. O, So, tapos? parang ganun. Inunan nila yung chismis at saka kailangan mag-down ng pera. So, nilagyan na siya ng tubo. Sabi nila, ako yung mag-pump. Sabi ko, ma'am, paano ko mamatay? Hindi ako marunong mag-pump. Di ba, nasa emergency pa naman? Di ba, nurse naman yung gumagawa nun? Okay lang kung nasa room na po. Sabi niya, hindi, buhay yan ng asawa mo. Kailangan mo ikaw ang gumawa mag-pump dyan. Kaya ma'am, hindi ko talaga kaya. So, nakiusap ako nung lalaki na siya yung mag-pump. Oo. Hindi, ang papa niya. Ba't hindi ang papa niya ang mag-pump? Naghanap kasi ng ambulance at saka nagbili ng gamot.
Oo. So nakapila pa tapos wala pa din pera. So ito, hindi mo na nakakausap si Hill, no? Hindi na. Wala na. Hindi na siya nagsasalita. Sabi lang niya, tulungan mo ako, mahirap nang huminga. Oo, Ganun. oo. Parang- Pero nakasara na yung mata. Wala pa. Hindi na nakakita sa'yo. Hindi na kayo nagkikita. Ang mata ba, nakapikit Well, na? hindi pa. Hindi pa nagkikita kayo. Opo, nakatingin lang siya Nakatingin palagi lang siya sa iyo. Opo. Tapos? So, hanggang Anong sa... damdamin mo nun? Yung nakatitig lang siya sa iyo. Mahirap. Mahirap, masyado. Mahirap, ano? Kasi Hindi mo alam ang gusto gagawin ko mo. siya tulungan, wala Hindi naman mo akong alam. magawa. Oo. Tapos, yun, hanggang sa nilagyan siya ng pump. Mahirap yun kasi nakikita mo nasasaktan siya. Oo. So, lumabas ako, binantayan ko yung gamit namin para kumalma din. Kasi kung doon ako sa loob, baka himatayin. So, dalawa kami. Oo. So, lumabas ako. Hanggang sa umabot ng time na nawala na yung tunog ng pagpump, may lumapit sa akin babae, sabi niya, wala na yung asawa mo. Sabi ko, huwag kang magbiro, ate, meron pa. Alam ko. Sabi niya, wala na talaga. Sabi ko, meron pa, ate, meron. So, hanggang sa tinawag kami ng doktor, sabi ng doktor, ma'am, pumasok ka. Sabi niya, pumasok ka. So, pumasok ako. Nakaklose na yung kortina ng bed niya. Oo. So, kung nakita ko, wala na talaga. Wala na talaga buhay. So, pumasok lang ako. Pinuntahan ako ng papa niya. Sabi niya, Mitch, wala na talaga si June. So, wala akong magawa. Tiningnan ko, ginising ko, akala ko natutulog lang, napapagod lang sa biyahe namin kasi mahaba yung biyahe namin. Tsaka, hindi siya nakapahinga masyado. So, parang wala na talaga. Nag-hope ako kasi mainit pa yung katawan niya. So, nag-decide yung doktor na umuwi na kayo, wala nang pag-asa. So, noon, hanggang nasasakyan kami, sinabi ng nakakarga sa kanya na wala na talagang pag-asa. So, sabi ko na meron pa. Alam ko, gigising ka pagdating doon sa bahay ng auntie mo. Alam ko, kasi mainit ang katawan mo. So, galing San Francisco, 1 hour pa patungo sa amin, patungo sa kanila, sa auntie niya. So, naka-ready na yung auntie niya kasi tinawagan na ng papa niya, na-ready na daw yung higaan, parang gano'n. Sabi ko, hindi, babalik siya. Sabi ko, so, yung mga gamit namin andun na sa sasakyan. Hindi ko basta ang hinahawakan ko katawan niya. Sabi ko, gigising ka kasi mainit pa yun. Ginlagyan ko siya ng kumot kasi alam ko giniginaw siya. So, may mga gamit kami nahuhulog. Wala na akong pakialam noon. So, hanggang sa nakarating kami sa bahay nila, ng auntie niya, hiniga siya sa may kama. So, Pero patay na siya? Opo. Patay na talaga. Patay na siya, isinakay lang ninyo sa Sasakyan. sasakyan. Anong sasakyan? Sasakyan multicab nung papa niya. Doon yung sinakay sa Opo. multicab? Sa likod. Yung patay? Opo. Tapos dinala niyo doon sa bahay ng auntie niya? Opo. Pagdating doon, paano? Binuhat yung... Binuhat po. May mga Bangkay. tao na nag-abang. Oo. Tapos hanggang sabi nila, paabutin daw na 24 hours, baka nga daw bumalik. Aha. So wala kaming tulog noon, hinintay namin, baka bumalik. Hindi na bumalik. Parang wala na talaga, matigas na, mabaho na, parang ganun. So, sabi ko, hindi ko alam anong gagawin, paano ako magsimula, or anong gagawin ko, wala na siya, mahirap Paano nga. Mitch yung ngayon na tapos na yung lahat, napagdaanan mo na, naaalala mo yung mga taong patuloy na pinagtatawanan ka doon, batang-bata ka, at ang asawa mo ang tanda. Anong gusto mong parating sa kanila? Wala, kumbaga, opinion nila yun. Kumbaga, narapat din yun sa akin kasi nagdesisyon ako. Batang-bata pa din po ako na nagpumasok sa ganitong relasyon. Kumbaga, harapin ko na lang kung anong sasabihin nila. Karapatan nila yun, opinion nila. So, wala akong magawa. Oo. Parang, Pero yung mga batang katulad mo, yung mga napapaibig din, katulad ng pinagdaanan mo, batang-bata, tapos napapaibig sa matandang-matanda, anong pwede mong iwanang payo sa kanila? masasabi ko lang talaga,
kung may opportunity nga makapag-aral sila, talaga mag-aral sila. Mhm. Huwag silang gagaya sa akin. Kasi ngayon, sobrang hirap. Lalo't lalo nang malayo ako sa pamilya ko, tapos may baby pa ako. Hindi ko nga alam paano ko bubuhayin. O di pang diaper nga, mahihirapan ako. So, kung may opportunity mag-aral, mag-aral talaga. Huwag gagaya sa akin. Tapos kung ano yung ginawa nilang desisyon, harapin nila. Panindigan. Panindigan, Ibig mo sabihin, opo. panindigan nila. Dapat be strong. Tapos mag-pray na din. Oo. Pero ngayon, mag-isang taon na, di ba? Magbabaluksa ka Next, na. opo. Masasabi mo ba na nag-move on ka na? Parang hindi pa. Hindi Parang hindi pa kaya. Bakit? Parang nandun pa rin ako sa past. Kumbaga, gusto ko pa rin mabuo kami. Or naghihintay pa rin ako na mabuo kami. Parang ganun. Pero baka kung makaalis na ako sa Surigao, parang unti-unti na akong makamove on kasi malayo na ako sa puntod niya. Parang, Oo, hindi dapat ko na- tanggapin mo. Opo. Dapat tanggapin mo. Dahil yun na ang katotohanan eh. Kahit ano pang gawin mo, talagang wala na yung asawa mo. Kailangan ikaw na ang maging matatag dahil kayo ay may anak. Maraming salamat sa iyo, Mitcha. Thank At saka you. good luck. Good luck sa iyo. Sana nga makalampas ka na dito sa dinadanas mong kalungkutan. Okay? Thank you. Thank you. 90 years old ka na ngayon. Opo. Huwag ka muna mag-aasawa ng maaga. Hindi po. Ang plano Mag-asawa ko, ka na ulit. Nako. mahirap mag-asawa. Mag-umpisa na ulit. Oo, Tapos mahirap gusto ko yun. makapagtapos ng pag-aaral. Para din sa future ng baby ko. Oo, tama yun. Uuwi kami sa amin by April. April pa? Opo. Bakit ang tagal? Pagkatapos ng March 29 kasi yung first anniversary